What's up sa inyo mga tropa, at alam ko napakarami nang nagme-message sa akin kung paano gumawa kung ano yung nakikita ninyo dito sa isa nating camera. Ito nga yung tinatawag na PVC printing or PVC ID printing or kahit na anong gusto nyong itawag dito. Basta yung tutorial natin ngayon ay tungkol sa pagpiprint dito sa mga matitigas na cards na to. Napakarami nang nagme-message, pasensya na mga tropa kung hindi ako nakakagawa ng mga ganitong tutorial. Kasi kapag may mga customer ako na nagpapagawa sa akin ng ganito, medyo nabibisi ako. Kumbaga gusto kong mag-focus lang sa pag-craft ng mga orders sa akin. Pero ngayon mga tropa, tuturuan ko na kayo. Medyo hindi tayo busy ngayon and nahihiya na rin ako sa inyo kasi ang tagal nyo nang nagre-request. Pero bago natin simulan yung tutorial kung paano gumawa ng pagpiprint dito, bibigyan ko muna kayo ng konting idea. Mga tropa, sa larangan ng pagpi-PVC printing or pagpiprint dito sa mga PVC, meron dalawang klase ng card sheet. At alam naman natin ay una nating nalaman or unang na-introduce sa atin ayun yung PVC card sheet, na which is eto yung nakikita ninyo sa screen natin, yung PVC ni Kuyi or kahit na anong brand pa yan. At nakikita naman ninyo dito sa isa nating camera sa GoPro, meron akong dalawang card. And alam ko na hindi nyo alam kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yan, yung PVC at ng PET card sheet. Kaya bago tayo magsimula, konting introduction muna tayo kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yan. Alam ko matagal nyo na rin tinatanong yan kahit na kanino, at ang sinasagot lang sa inyo, mas makinis yung ganito, mas makinis yung ganyan, mas bago tong ganito, mas bago yung ganyan, diba? Usually ganun yung mga sagot na naririnig-rinig ninyo. At unang-una nakikita nyo nga tong isa nating card dito. So ipapaliwanag ko na lang ng medyo mabilisan. Ito yung tinatawag na polyvinyl chloride or yung mas alam natin na PVC card. Ang karakteristik na meron siya, medyo madali siyang mabend at hindi siya masyado heat resistance. Kumbaga sa process natin mga tropa na kailangan nating ilaminate, kasi nga ayun yung isa sa mga process kung paano mag-print ng PVC ID. Ilalaminate natin siya at papasok siya sa mainit na laminating machine. So sa process na yon, lalambot lalo yung card na PVC. Bukod sa una siyang na-introduce sa atin sa pag-print, magiging malambot yung card natin or mas madali siyang i-bend kung ikukumpara mo sa bago na PET or yung tinatawag natin na polyethylene terephthalate. Ayun yung kabuuan na pangalan ng PET card, polyethylene terephthalate, na which is etong polyethylene na card, eto ay PVC rin mga tropa. Meron din siyang materials na kung ano yung etong ginamit. Kumbaga eto lang yung medyo upgraded version, pero syempre lahat ng mga materials na ginagamit natin may mga pros and cons pa rin yan. So dito, pagkadating dito sa polyethylene terephthalate or mas kilala natin na PET card, ang pros niya, medyo mayroon siyang pagkatigas. Kahit na i-bend natin ng ganyan, hindi siya masyado mabibendable or mas tinatawag natin na mas rigid. Kasi kung ikukumpara mo dito, eto nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo sa ginagawa kong pores. Pero same pores lang yung i-apply ko sa dalawang to. Eto mas madali siyang mabend kung ikukumpara mo siya dito. Kumbaga sa pills, mga tropa, mas matigas talaga etong mga polyethylene terephthalate na mga card or mas kilala natin nga sa card PET sheet. At mga tropa, eto pa yung isa sa mga pros and cons niya. Medyo may kamahalan nga lang etong mga PET card sheet kasi eto yung mas latest. Kumbaga yung materials na ginamit dito sa PVC card mas in-enhance dito. Yung materials na ginamit dito sa PET card combination ng polyethylene at etong PVC. So wala lang, shinare ko lang sa inyo para kahit paano alam nyo yung pagkakaiba niya at kung ano na yung bibilihin ninyo sa susunod na mga materials. At kagaya nga ng sinabi ko, medyo mas may kamahalan ng kahit papano etong mga PET card sheet. Kung titignan natin dito, eto yung mga brands na Kuyi na brand at etong Opicom, 1,200 yung isang set or yung isang box neto. At kung titignan naman din natin dito, yung PVC card at yung PET ni Kuyi, ayan 1,050 dito sa mismong Kuyi Philippines yung PET card sheet, at yung PVC ay 999. Medyo may kamahalan lang talaga ng konti yung mga PET card sheet. Kasi tropa, kahit papano mas enhance siya and mas meron siyang heat resistance. Kumbaga kung ilalaminate na natin siya dun sa process na gagawin natin, kaya niya mag-withstand. Pero syempre with a certain temperature pa rin, kasi isipin nyo plastic pa rin yung
mga pet sheet na yan, ito yung isang kinagandahan netong paggamit natin ng pet sheet, bukod sa mas vivid yung kanyang output. Isa talaga yun sa mga factor kung ano yung pagkakaiba niya. At eto mga tropa, nakikita natin dito sa screen, PVC card sheet ni Opicom ay 899 lang. Pero pagkadating naman sa kanyang pet card sheet, 1,200. So, sa tingin ko, nakadepende pa rin sa mga seller kung magkano yung patong or magkano yung tinataas nila na percentage, kung magkano yung pinakapuhunan nila. Pero mga tropa, konti lang din yung pagkakaiba ng kanilang presyo. Pero syempre, kagaya nga na sinabi ko, mas mahal pa rin yung pet card sheet at mas maganda siyang gamitin. Pero mga tropa, subjective pa rin talaga yung paggamit ng mga ganito At mga tropa, bibigyan ko lang din kayo ng medyo life hack na medyo ginagawa ko din sa ID printing. Pag may mga nag-i-inquire sa inyo at medyo namamahalan sa mga presyo ninyo, sabihin nyo lang mga tropa, ma'am sir, ang materials na ginagamit na po namin dito polyethylene terephthalate na po. Di hamak na mas maganda na siya sa mga ginagamit ng iba. 'Di ba? Parang it sounds smart, no? 'Di ba? So ulitin lang natin, polyethylene terephthalate, etong mga pet card mga tropa na alam natin. And syempre, yung mga customers natin, wala naman mga alam yan usually At kaya kung narinig nila yung sinabi mo na yun na polyethylene terephthalate, parang talagang it sounds smart, di ba? Kaya parang mapapa-approve mo yung customer mo na yan na kahit medyo mahal yung iyong produkto, di ba? So halimbawa, 150 yung singil mo sa isang print ng ganito, syempre, para dun sa customer natin, ang ganda na nito kasi polyethylene terephthalate na. Wala naman talagang usually na react yung mga customer ninyo. Sasabihin lang nila, oh wow, makapaganon lang yan, di ba? Kasi syempre, hindi naman nila alam yun. So ayun na, tinuro ko lang talaga sa inyo yun. Wala lang, comment down below kung ano yung diskarte na ginagawa nyo. Pero ako, yun talaga yung ginagawa ko, no? Para alam mo yun, tunog magaling, di ba? At sa pag-o-offer ninyo mga tropa na mga ID cards o kahit na anong mga product, dapat talagang buo lang yung loob ninyo, yung parang hindi kayo tatanga-tanga sa pag-o-offer, 'di ba? Yun lang naman talaga. So without further ado, nalaman na natin kung anong pagkakaiba. Hopefully nalaman niyo yung pagkakaiba ng pet card sheet at netong PVC card sheet at nalaman niyo na yung presyo. So ulitin lang natin, quick recap lang. Etong mga PVC card ay hindi siya masyado heat resistance. Kumbaga sa process na paglalaminate, so parang nawawala yung durability niya. Although mga tropa, eto dagdaga, durable siya when it comes sa pagbe-bend ng ganyan. Although durable siya sa pagbe-bend ng ganyan, pero syempre nakadepende sa gusto ninyo. Kung gusto niyo yung malambot na ganyan, na bend ng ganyan, 'di ba? Ayun talaga yung mga karakteristik niya. At etong pet card rigid siya, medyo matigas siya. Pero yun nga, kagaya na itong PVC, hindi mo siya masyado maibibend kasi matigas siya, medyo prone siya sa pagkabali. Pero syempre, anong gusto mo? Yung napakalambot na ganito or yung rigid na ganyan, 'di ba? So syempre, para sa akin, dito na ako sa rigid or medyo matigas yung card at alam mo yon. So ayun na nga, ipapakita ko na sa inyo yung mga materials na kakailanganin natin sa paggawa ng PVC or pet card printing ID. So unang-una, meron tayo ditong pet card sheet. Eto mga tropa, nakadepende kung saan nyo bibilihin yung presyo. Pero ako nabili ko lang siya ng 700 sa online kasi mga tropa ko, mas mura talagang bumili sa online kasi unang-una meron kayong vouchers. Kapag gusto nyong bumili ng mga materials dito sa printing business natin, nasa description lang lahat ng link at lahat ng babanggitin kong materials, makakabili kayo neto. Gamitin nyo lang yung mga links natin dyan sa description at gumamit kayo ng vouchers. Eto, nakikita naman ninyo dito sa screen, 1,050 yung kanyang presyo at depende pa yan sa mga ibang store. Pero ako, nabili ko lang siya around 700 kasi nakagamit ako ng voucher. So, syempre, ito yung pinakaunang-una nating kakailanganin sa pagpiprint. So, ano ba yung laman nito mga tropa? Meron siyang card at meron siyang yung pinagpiprintan natin. At mga tropa ko, sa pagpiprint, gamit tong mga card sheet na to, kailangan naka-mirror yung ating mga image. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yon. Pero anyway, ipapakita ko muna sa inyo itong mga
materials natin. Mga tropa, pwede kayong mag-print neto ng kahit na isa-isa lang or pwede kayong mag-print ng maramihan na. Nakadepende yung diskarte ninyo. Ako mga tropa, sinisingil ko usually 150 ang isa. Pero kung medyo maramihan na, nagbibigay naman ako ng discount up to 90 pesos, mga ganyan, hanggang mga 100, mga ganyan. Depende. Kasi yung mga iba sobrang ang bababa na ng presyo, wag nyo nang gagayahin yon. So kung medyo namamahalan yung customer ninyo, hayaan nyo na yun. Hindi nyo target yung mga ganon. Kasi may mga ibang printing business na mga aanga-anga, alam mo yung nagpapababa ng presyo. Ayan yung mga sumisira dito sa ating printing business, no? Nagbibigay sila 50 pesos, mga ganyan, no? Kung maramihan siguro, medyo pwede pa, pero syempre yung pagod na ilalaan mo dito sa paglalaminate, syempre napakainit kapag ka naglalaminate ka, 'di ba? Kaya pagod lang yung mga ganyan, although kahit maramihan. Hindi pa ako nakakakuha ng sobrang maramihan. Siguro nakakuha na ako mga around 300 na ID card. So, ayun mga tropa, no? Huwag kayong magpapababa ng presyo dito. Siguro mga 120 kung meron kayong isang printing lang. Hanggang dun na lang, huwag na kayong masyadong magpababa. Pero kung medyo marami, do the math. Kayo na yung bahala mag-discount. Dito nga natin ilalagay yung ating ipiprint. Kumbaga, ito yung kanyang pinaka-body. Pero ito yung gagamitin natin na parang sticker siya mga tropa ko, na ito yung didikit dun sa ating mga pet card or yung PVC sheet. Dito natin siya ipiprint. Pwede kayong gumamit ng dye ink at pwede rin kayong gumamit ng pigment ink sa pagpiprint dito sa PVC. And kung tatanungin nyo ako kung pwede rin bang sublimation process dito, personally hindi ko pa siya natatry Pero may mga nakikita ata ako na gumagamit ng mga sublimation ink. Comment down below kung pwede. Wala na kasi akong sublimation ink. Pero sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo using pigment ink. At sa mga susunod na video, itatry din natin using dye ink naman para meron kayong idea din kung ano yung pagkakaiba kapag pinrint natin sa dye ink at pinrint natin sa pigment ink. So inuulit ko, pag magpiprint kayo dito sa mga materials na to, eto yung manipis lang, ay dapat naka-mirror yung inyong output. And mga tropa, syempre tatanungin nyo ako kung saan tayo magpiprint na part dito sa manipis na papel na to or parang plastic na to. Magpiprint tayo dun sa part na hindi natutuklap yung papel. So tuklapin natin dito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, medyo natuklap na natin. Etong part na to mga tropa, hindi tayo dyan magpiprint. Kumbaga, eto yung harap, dito tayo magpiprint. Kapag ilalagay na natin, nakaganyan. So, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi tayo magpiprint dun sa natutuklap yung papel. Kaya mga tropa, wag nyong hahawakan etong part na to kasi minsan bumabakat din yung inyong mga fingerprints dyan. So, ayun mga tropa ko, alam nyo na kung saan tayo magpiprint ha. Doon sa hindi natutuklap yung kanyang pinaka-protection. Once na nakapag-print kayo dito, make sure meron din kayong curing time na around 4 to 5 hours. At syempre mga tropa, kailangan natin ng PVC ID die cutter. Kailangan natin neto. Ito kasi yung magiging cutter natin. So kailangan nyo talaga neto kung mag-i-start kayo ng printing business dahil hindi lang siya for PVC ID cutting. Ginagamit din natin siya sa pag-cut ng mga ref magnets. At syempre mga tropa ko, eto dagdag tips lang. Kailangan lagi kayong merong WD kasi ito yung magsisilbing maintenance ng ating mga die cutter na ganito. Kasi usually mga bakal sila and nagkakaroon sila ng rusting. So kailangan nyo siyang isprayhan para hindi siya mag-rust at punasan ninyo once natapos nyo na siyang gamitin. Kasi mga tropa, kapag hindi mo siya ginagamit, nandun yung nagkakaroon ng moisture, syempre sa mga location ninyo, kung medyo malamig dyan, nagmo-moist yan, at syempre, nagkakalawang, kung makikita ninyo, nagkakalawang na siya. May mga time kasi na bumabaha dito sa amin, iba yung moisture kapag may mga baha-baha, kaya lagi akong merong ganito, once na after ko siyang gamitin or hindi ko siya ginagamit, pinupunasan ko siya para ma-maintain yung talim ng ating mga PVC die cutter. So ayun lang, next na tayo. Syempre hindi mawawala yung ating cutter. Kailangan nyo neto para pantay yung pag-cut ninyo ng mga PVC. Kung paisa-isa or maramihan yung pag-print ninyo, kailangan nyo pa rin neto, or pwede naman na gunting yung gamitin ninyo. Kasi mostly ang pinaka-importante lang naman dito sa atin ay yung mahati natin siya. Kahit gunting pwede na, basta yung makakapag-gunting siya ng makakapal. At syempre kakailanganin natin ng rectangular
oblong or yung mga 3-in-1 puncher or yung 2-in-1 puncher para mabutasan etong ating mga PVC ID, depende kung saan nyo siyang gagamitin na application. At mga tropa ko, tapos ko nang i-introduce sa inyo yung presyo or magkano yung singilan at mga materials, and next natin sa paggagawa na tayo ng design or kung ano yung gusto natin na i-print sa ating mga pet card sheet or PVC card.